Anumang lipi o lahing pinagmulan, anumang kinamulatang kultura, saan mang dako ng daigdig naroon ng bawat isa, mula Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran, mula po dito sa Pilipinas, ang inyong pong lingkod, mundo at karunungan ay buong puso naghahangad na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo ay aking ibabahagi sa inyo ang kasaysayan ng mga engkanto. Subalit bago po natin simulan ang pagbabahagi, gaya po nakasanayan, tayo po muna sabay-sabay na magpasinaya at magpasalamat sa kadakilaan ng pong may kapal na patuloy sa pagsaboy ng walang hanggang pag-ibig at pangangandili sa lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Bilang panimula, ang engkanto ay isang uri ng nilalang sa mitolohiyang Pilipino na pinaniniwala ang may angking kakayahang naiiba sa mga ordinaryong nilalang gaya ng mga tao at hayop. Sila ay nilalarawan na may mapuputlang balat, asul o lunti ang mga mata at kung minsan ay hindi hamak na mas matangkad o mas maliit gaya ng sa ordinaryong Pilipino. Pinaniniwalaan din silang naninirahan sa mga punong kahoy gaya ng mga baliti at sinasabing hindi gumagalaw ng mga tao maliban na lamang kung sila'y gagambalain o kung gagambalain ang kanilang pananahimik. Karaniwan na ring iniugnay sa mga engkanto ang mga ninuno ng mga Pilipino. Sila rin ay nilalarawan bilang mga espiritu ng kalikasan o mga maliliit na duwende. Ang paniniwala sa kanilang eksistensya ay nagtagal ng ilang siglo at mailan pang pamayanan sa Pilipinas ang naniniwala hanggang sa kasalukuyan. Sa wikang Pilipino, ang lalaking engkanto ay tinatawag ding engkantado, samantalang ang babaeng engkanto naman ay hindi tinatawag na engkanto kundi isang engkantada. Gayang ng mga tao, sila ay pinaniniwalaan ding may kasarian ngunit naiiba sa mga tao. Ang salitang engkanto ay nagmula sa salitang Kastila na encantar na ang ibig sabihin sa Tagalog ay manggayuma, mambabalani o mangakit. Ito ay tinatawag din sa lokal na mga pangalan bilang Tumawo sa Cagayan at Misamis, Meno sa Iligan at Panulay sa Siquijor. Ang mga Bisaya naman ay karaniwan nang isinilalarawan ang mga engkanto bilang dili ingonato o dili ta parehas, na kung sa Tagalog naman ay sila ay mga taong hindi katulad sa atin. Mga uri ng engkanto. Una, mahumanay. Ang mga mahumanay, lalaking engkanto na maganda ang itsura at wangis, magagandang lalaki na may napakaputing balat at mahabang itim na mga buhok. May matulis at hugis dahon na tenga, amoy matamis na bulaklak ang mga mahumanay. Nangunguha ng mga babae na kanilang kinapupusuan at upang dalhin sa kanilang daigdig. Inaalok nila ito ng kaning itim. Magaan yung pangit na lalaki ang mahumanay upang subukin ang kabaitan ng babaeng kanyang napupusuan. Kapag mabait ang babae, kahit anyong pangit ang mahumanay, ay ginagantimpalaan niya ang babae ng may biyaya at yaman. Kapag pangit ang ipinapakitang ugali ng babae sa pangit na anyo ng mahumanay, ay paparusahan ito ng engkanto. Magkakasakit ang babae at lalagnatin at mamalasin sa buhay, di lang siya pati buong pamilya niya ay siya ring mamalasin. Pangalawa, tamalanhig. Ang tamalanhig ay mga babaeng engkanto na katambal ng mahumanay. Magagandang babae na may mapulang balat at mahabang itim na buhok, matulis na hugis dahon ng tenga, nangunguha ng mga binatang kanilang napupusuan. Inaakit ng tamalanhig ang mga binatang mortal sa pamamagitan ng kanyang ganda at talindog. Naglalabas ng napakatamis na maamoy na nakakahumaling, nalalasing sa bango at tamis ang mga binatang nakakalanghap ng halimuyak ng engkantadang tamalanhig. Ang mabangong amoy ng babaeng tamalanhig ay ayaw ng mga engkantong mahumanay. Para sa mga lalaking mahumanay, ito ay matapang na kamandag. Pangatlo, tamaw. Ang tamaw ay isang uri ng sinaunang engkanto na tila anak araw, maputi ang balat at kulay ginto o puti ang buhok. Anyong magagandang lalaking anak araw, napakaputi at payat ang pangangatawan, at ang tenga ay hugis dahon, isinasalarawan bilang magagandang lalaking napakaputi, nakabahag at balot ng gintong alahas. Pinaniniwala ang nandudukot sila ng mga babae at dalaga upang magparami ng kanilang lahi dahil walang babaeng tumawo ang kanilang lipi. Kailangan ng mga tumawo manguha ng mortal na babae upang sila ay makapagparami. Pinaniniwalaang sa mga batis o talon ang pintuan patungo sa kanilang dimensyon. Ibig sabihin ng tamaw sa wikang Hiligaynon ay mula sa ibang mundo o mula sa ibang daigdig. Pang-apat, dalakitnon.
Ang dalakit nun ay masamang uri ng engkanto. Ang mga lalaking dalakit nun ay magagandang lalaki na may mapuputing balat at mahahabang itim na buhok. Inaakit nila sa kanilang mundo ang mga tao upang maging asawa o di kaya ay alipin. Hinahandaan ng dalakit nun ang biktima ng itim na kanin. Kapag ito'y kinain ng tao, hindi na siya makakaalis sa mundo ng mga engkanto. Pinaniniwala ang puno ng balite ang pinto sa patungo sa kanilang daigdig o dimensyon. Ang ibig sabihin ng dalakit nun ay nagmula sa dalakit o puno ng dalakit na puno ng balete sa Tagalog. Panglima, babaeng dalakit nun. Ang mga babaeng dalakit nun ay magagandang engkanto na may ginintuang kayumangging balat. Inaakit nila ang mga lalaki. Ang mga lalaking binata gamit ang kanilang ganda. Aalukin ng binata ng itim na kanin. Kapag kinain ito ng tao, hindi na siya makakaalis sa dimensyon o mundo ng mga engkanto. Panganim, tawong lipod. Ang mga tawong lipod ay di nakikitang espiritu at masasamang maligno no kung nagpapakita ay mga itim na anino o taong itim. Mga dating mababait at magagandang diwata ng hangin bago sila naging itim na maligno ng kasamaan. Ang mga tawong lipod ay magaganda at mapuputing diwata ng hangin at ulap na bumababa sa lupa. Ang mga hindi nakakabalik agad sa langit ay nagiging itim na engkanto at nagiging masamang maligno at nagdudulot ng sakit at karamdaman. At panghuli naman po ay ang lambana. Ang mga lambana, mga maliliit na lumilipad na lilalang na may pakpak ng tutubi o paru-paro. May kapangyarihan silang magpalit anyo na singlaki at wangis ng tao. Kapag anyong tao nawawala ang kanilang mga pakpak dahil sa taglay nilang ganda, mapababae man o lalaking lambana, kadalasang napagkakamalang diwata ang mga lambana. Mga kamundo, ang aking pong mga ibinahagi ay pwede ring mabasa sa libro o aklat ng Encyclopedia Mythica. Mga kamundo, ito po ang mundo at karunungan na lagi nagpapaalalang patuloy po natin pangalagaan at pagmalasakitan ng kalikasan, maging mga aso at pusa upang araw-araw nating mabatid ang balansing enerhiya ng kalikasan. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing mahal ko po kayo. Maraming salamat po.